Magandang hapon po mga kababayan, kayo'y nakikinig dito lamang sa Radyo Migrante. Samahan niyo kami sa ating episode 92 ngayong April 6, 2025 at ating alamin ang mga pangyayari sa ating komunidad dito sa Toronto at sa Pilipinas. Reviewin po natin ang mga mahalagang petsa sa eleksyon para sa mga overseas Filipino voters. Tama ba, Waynes? Tama. Magandang hapon sa inyong lahat. Maganda itong pagre-review dahil limitado ang ating oras, no, para sa pagboboto. So, unang-una, dapat po ay i-confirm na kayo po ay isang registered voter. Paano ba ito gagawin? Bumisita lang po sa website ng consulate o ng embassy na nalalapit sa inyo at hanapin niyo po doon ang inyong pangalan sa listahan na kanilang na nakalagay sa kanilang website. Pangalawa, alamin kung ano yung mga posibleng methods sa pagboboto sa inyong lokal na consulate o embahado. For example, pwede ka lang bumoto online, in person, or by mail. Pangatlo, ang mga overseas Filipinos ay maaring bumoto from April 13 to May 12. Philippine Standard Time po iyan. Ayan po ay mga 30 days na pwede kayong bumoto. Dito sa Canada, no, maging specific tayo, dito sa Canada, lahat ng consulate and embassy ay magsasagawa ng online voting. Para po makaboto kayo online, bisitahin ang website ng consulate na malapit sa inyo at mag-pre-enroll po muna kayo doon sa website. Pwede po kayong mag-pre-enroll mula March 10 hanggang May 17. At meron naman in-person kiosk naman para sa ating mga kababayan on May 12. Sa mga kababayan na hindi marunong bumasa o magsulat, mga seniors, kababayans with disabilities, or if you are pregnant. Yan. Siguraduhin po natin na tayo ay makakaboto dito sa midterm election. Makilahok po tayo sa eleksyon dahil ang boses ng taumbayan ay importante. Tama. Mahalagang pagkakataon po ito para iparinig ang hiling ng mga migranteng Pilipino sa mga susunod na lider ng ating lipunan. Yes, and mga karadmig, we do have a special episode for you this week with a guest of a full hour Pinoy Tayo segment with Nurse Jocelyn Alin Andamo, number 4 sa balota, makabayang nurse para sa Senado. Pakinggan po natin! Ngayon kasama natin dito ngayon si Nurse Jocelyn Alin Andamo, number 4 sa balota. Welcome po sa Radyo Migrante. Si Nurse Jocelyn ay makabayang nurse para sa Senado, and we're happy to have her join us today to talk about kalusugan, to talk about her platform, and to talk about her experience as well. So, pwede mo po ba ibati ang aming mga listeners at magpakilala po kayo sa aming mga karadmig? Magandang araw, EMS, at sa inyong mga taga-subaybay. Maraming salamat sa oportunidad na binigay mo at sa pag-imbita sa akin para makapagpakilala at maipaliwanag ang aking plataforma at ma-share yung karanasan at saka yung pananaw ko sa kasalukuyang kalagayan sa Pilipinas, lalong-lalo na sa sitwasyong pangkalusugan. Maraming salamat po, Nurse Alin. Yung unang question ko po sa'yo, ano po ba nagpa-udyok sa inyo po maging isang nurse at kasalukuyan maging advocate para sa kalusugan ng taong bayan at fighter for the rights and welfares of nurses and health workers? Oo. Many years ago, more than 4 decades na ako nakagraduate. Actually, bago ako mag-take up ng nursing, noon gusto ko sana maging dentist. Pero dahil hindi namin ma-afford, nag-nursing ako dahil in-sponsor ako ng auntie ko na sa condition na nursing ang kukunin ko. Pero nung nag-aral na ako ng nursing, nagustuhan ko siya as a course. Tapos I had a chance, after my graduation, wala pa akong license, I had a chance to live with the poor people, our kababayan sa probinsya, no? Yung first exposure ko na-realize ko na grabe yung kalagayan ng mga kababayan natin, na meron palang ganun na kalala ang sitwasyon na kumpara sa atin na naninirahan sa urban, siguro sa city, na may mga tao na namumroblema saan kukuha ng kakainin na next meal. And I realized na
parang mas marami akong magagawa kung sa Pilipinas ako magse-serve bilang nurse. Although may struggle yun sa akin at saka syempre sa family, they expected me na mag-abroad. Alam mo yung stereotype na ang pag nurse ka sa Pilipinas, you'll work in a hospital, eventually you go abroad, of course to help your family. Pero yun ang nag-udyok sa akin is to help our mga kababayan, at nakita ko na doon yung fulfillment ko as a nurse, na nung una hindi ko gusto maging nurse, pero nung naging nurse naman ako, sobrang nakita ko na malaki ang pwede kong maitulong sa ating mga kababayan na nahigit na nangangailangan. Kasi sobrang salat ng serbisyong pangkalusugan na meron pa nga akong narating na mga probinsya at komunidad na hindi pa nakakakita ng nurse, na pag nakita ka para bang nakakita ng santo na nasushock as in. Tapos kikilabutan ka na parang kung hahawakan ka nila, dahil hindi sila makapaniwala na, ay ganyan palang itsura ng nurse. Imagine, na kahit at this time and age, meron pang mga probinsya or komunidad na hindi pa nararating ng serbisyong pangkalusugan or kahit na isang trained health worker. No? Sa ngayon, parang hindi naman masyadong nagbago ang sitwasyon. I mean, marami nang nagbago, of course, pero significantly in terms of health, wala masyado, at nakakalungkot at nakakagalit din na ang sitwasyon sa kalusugan ay nag-worst pa sa ngayon. Marami, ngayon ang statistics nga natin ay 5 sa 10 Pilipino na namamatay ay hindi man lang nalalapatan ng kahit na anong klaseng medical na atensyon. No? At yan ay realidad, at syempre, kaya patuloy akong nag-opt mag-serve dito sa ating bayan dahil nakikita ko na kailangan ng ating mga kababayan ang tulong, at hindi naman sa pagkamisayanig, of course, kaya ako naging bahagi ng People's Movement for Social Change, dahil nakikita natin na ang kalusugan ay hindi lamang usapin ng medical, biological, or pag sa pamamagitan lang ng gamot. Kung hindi, kailangan mo ng holistic approach na kailangan mo i-consider ang ibang factors. Most importantly, yung social factors, no, that lead to people's ill health, like the political, cultural, and the economic factors na kailangan nating ma-address at the same time doon sa kasalukuyang nangyayaring pagkakasakit ng ating mga kababayan. Maraming salamat po. Meron po akong follow-up question po kung pwede lang. Alam ko sinabi niyo po, I guess as nag-aaral po kayo maging nurse, and then naging practicing nurse ka, parang nag-struggle ka between wanting to go abroad and wanting to go, I guess serving the bansa, no. Ano po naging, I guess yung struggle na po yun, can you relate that to the current situation of healthcare workers now sa Pilipinas? Ano po ang mga current struggles po nila na nararanasan? I'm assuming yung brain drain na yan isang bahagi pa rin, but curious lang po, ano pa po? Oo, kasi habang nagtatagal, nakita ko yung kalagayan ng ating mga kababayan. Nakita ko rin yung kalagayan ng welfare ng mga health workers, specifically nurses. Nakita ko din na kung aalagaan natin ng ating mga health workers, maalagaan din natin ng ating mga kababayan. Dahil nga hindi naman sila naaalagaan, marami ang napipilitang umalis. Napupush sila lalo na umalis. Although marami naman, naniniwala pa rin ako hanggang ngayon, marami namang ayaw naman umalis sa ating bansa. Pero sa sobrang lala ng sitwasyon. So ano yung sitwasyon? Una, napakababa ng sahod ng mga nurses, ibang health professionals, ibang manggagawang pagkalusugan. Up to the present, maniniwala ka na merong nurse na nakakatanggap pa ng 8,000 pesos per month hanggang 10,000 pesos per month. So kung in-convert mo yan sa dollars, how much yan? Parang mga $200 lang yan a month. Nakikitain yan sa ibang bansa ng
baka isang oras lang kinita na nila yun, ano? Ganon kalala. Tapos wala kasi tayong national minimum wage. So kung minimum wage earner lang ang nurse sa private sector, pagka nasa palabas ka ng National Capital Region, mas mababa pa sa 645 pesos ang kinikita ng isang nurse kada araw. Siyempre sa government sector, relatively mas mataas ang sahod ng mga nurses kasi we have yung Philippine Nursing Act of 2002 or nursing law, pero it covers only government nurses. So sa ngayon, ang salary grade or entry level ng mga nurses sa government is umaabot na ng around 40,000 pesos. That's a little siguro mga $800 or mga $700 siguro per month, parang ganyan. So mababa pa din, 'di ba? Relatively mas mataas pero mababa pa din kasi yung ang family living wage natin ay umaabot na sa 1,200 pesos per day. Tapos ang national minimum wage lang ay 645 pesos. So ang laki ng disparity. Pangalawang problema natin sa Pilipinas, sobrang understaffing, no? Matindi na nga siya, tapos chronic pa. Ibig sabihin malala na siya, and then dahil sa tagal ng panahon, naging norm na ang isang abnormal at hindi tama na sitwasyon na sobrang understaffed. Ang isang nurse handles around 30 to 50 patients sa bedside na sabi ng Department of Health dapat 1:12 lang sa Pilipinas na setting sa bedside. Pero iba pa sa public health. Pag sa community health, one nurse should cover only around 20,000 population. Pero sa reality, one public health nurse covers around 50,000 population. Sa doktor, ang sabi ng World Health Organization, one doctor should handle or cover 1,000 population. Ang reality, 33,000 population. Wow. So, ganun kalala ang in terms of ratio. So, iba rin yung iba pang health workers. Napakadaming hinahandle na ward. Halimbawa, yung nurse assistant. Dapat one nurse assistant handle siguro 2 wards. Pero ngayon, ang reality umabot sa 5 to 7 wards. Ganun kaya lala. So, understaffed ka na sa nurse, understaffed ka pa sa doktor, understaffed ka pa sa health workers. So, anong quality ng healthcare meron tayo? Kawawa ang mga pasyente natin. Kahit pag pumunta ka sa emergency room, overflowing ang mga pasyente, umaapaw. Around 4 days ago, nag-announce nga ang Philippine General Hospital, ang ating premier national hospital, na nag-i-stop muna silang mag-admit ng patient sa ER. No? Dahil hindi nila kaya. Pero ang justification nila ay kulang na daw ang oxygen supply nila. So they have to stop admitting ER patients at the moment. Pero dati nang may crisis dyan. Alam mo kung ilan ang pasyente nila sa ER? Ang capacity ng ER is only 70. Pero ang actual occupancy nila sa emergency room ay umaabot ng 120 to 150. Kung minsan 200. Ganyan din sa iba pang ER ng mga ibang ospital. So pangatlong problema ng mga health workers ay yung laganap na contractualization. Imagine kaming mga nurses ngayon meron contractual, no? Na napakalabag sa batas, pero ang gobyerno mismo ang lumalabag sa sarili niyang batas. Kasi sabi ng civil service law, dapat pagka ang task mo or job mo, hindi ka pwedeng contractual because your task is vital and essential. And so therefore, your position should be regular or permanent. Pero ang daming job order nurses at ibang health workers na contractual. So napaka-unjust nito, no? Sabi natin, walang nurse na dapat ay contractual. Pero ngayon nangyayari sa amin yan, lalong-lalo na sa mga local government units. Kasi ang healthcare, isang problema natin sa health, ay devolve ang healthcare system sa Pilipinas. Unlike education. Ibig sabihin ng devolution, hindi na sila under sa national government.
So meron kaming government nurses na under ng central government, which is the Department of Health, at merong locally employed under the local government units. So dahil meron tayong mga ospital na na-devolve sa local government units, depende kung priority sila at priority ang health ng local executives, which is karaniwan hindi, no? Pangalawa, ang financial capacity ng local government units ay iba-iba. So, nung 2015, nagkaroon kami ng national conference ng nurses, no? Kaya naitayo namin ang Filipino Nurses United. So ako ay founding Secretary General ng Filipino Nurses United, kaisa-isang labor association, National Nurses Labor Association sa Pilipinas. It's not actually union, but then dahil labor association siya, it tackles the rights and welfare of nurses. Syempre dito sa Pilipinas, merong ibang connotation pag union. Medyo natatakot ang mga professionals sa union na alam naman natin na hindi dapat kasi ang union can protect you and protects you, di ba, as a worker, as a health worker. Pero sa ngayon, yun pa lang ang kinaya natin. Although marami naman tayong union sa mga hospitals na members ng Alliance of Health Workers. So, basically, yun ang problema natin at nagiging push factors yan para mag-abroad ang ating mga nurses at ibang mga health professionals. Although, syempre, marami ring mga factors. So, kasi kailangan nila mag-seek ng better job opportunities, better pay, and syempre, yung mas makataong work conditions. Kasi ngayon, parang hindi mo na masasabing humane ang work conditions ng nurse work conditions dito, no? And although we refrain from saying the term brain drain, no? Kasi ayaw nating sabihin na yung kaming naiwan dito ay latak or true. Hindi naman natin sinasabi na kami ay lesser ang capacity. So sinasabi natin na it's really diaspora or exodus of health professionals or kahit, di ba, yung kahit hindi health, di ba, yung talagang marami tayong professionals like teachers, engineers, and iba pa, di ba, may kanta nga sila dyan na marami tayo pero walang natira. Di ba, yung irony of it all, we have plenty of nurses but we are in crisis kasi ang Pilipino mismo natin, kapwa Pilipino natin ay hindi napaglilingkuran dahil sa ganitong kalagayan. At isa yan sa, syempre we encourage nurses. Yun ay naging bahagi rin ng karanasan ko na naghikayat ako ng mga estudyanteng medical at nursing para mas maglingkod sila sa ating mga kababayan. At siguro isa yan sa fulfillment ko bilang nurse at advocate ng community health. Marami rin tayong nahikayat sa pamamaraan ng pagsasama namin sa kanila sa mga komunidad ng masasabi nating depressed communities, lalo na sa rural areas, anong panahon na may mga workers on strike sa picket line, sinasama natin sila for medical missions, health education, and of course yung community immersion na mas nakakapagpakita ng tunay na kalagayan ng ating mga kababayan, pag-encourage, at isa yan sa weakness din ng ating health science education na yung inculcation ng social responsibility. Siguro dahil na rin sa highly commercialized yung ating health sciences education na masyadong westernized din na hindi na ipapakita yung pangangailangan for our graduates to stay and to serve. Of course, maraming factors, di ba? Hindi naman natin sinisisi ang ating mga kababayan na kailangan talagang magpunta abroad. Yun. So, maraming salamat, Nurse Alin. Patuloy po kayong nakikinig sa Radyo Migrante dito sa Toronto's Best Filipino Community Program, Vibe 105. Huwag kayong aalis mga kababayan. Magpapatuloy ang interview with Nurse Alin Andamo after the break.
Welcome back to Radyo Migrante at 5105.5. Let's tune back in to our interview with Nurse Alin Andamo, makabayang nurse para sa Senado, from Makabayan Party List. Base sa inyong karanasan sa both local and I know meron ka din mga international advocacy efforts, ano po ba ang connection ng mga issue ng kalusugan ng Pilipinas kumpara dito sa Canada? Halimbawa, as I mentioned earlier, similar to the Philippines, there's a push for privatization leading to overcapacity, understaffed health workers, overworked health workers as well. Ano po mga ilang mga issue you see na konektado yung dalawang bansa po? Oo. Meron talagang parang masasabi nating similarities or parallelism somehow. Pero before that, sa context ng Pilipinas, ang ating mga kababayan ay kumbaga nasa kumunoy or quicksand ng kahirapan dahil worsening ang poverty and at the same time ill health, no? Kasi habang nag-worsen ng poverty, meron din talagang effect sa health niyan. Magkadugtong at magka-relate silang dalawa. So, sinasabi ko palagi na habang hindi natin natutugunan yung root causes ng kahirapan, hindi kailanman magkakaroon tayo ng optimum level of health ang ating mga kababayan. Dahil sa tindi ng kahirapan, nagkakaroon ng pagkakasakit, tapos exacerbated pa by the laws and policies of the government. No? Lalong nagpapahirap sa ating mga kababayan na masasabi natin na mga batas at policies na ito ay bahagi rin ng mga international agreements and dictates of the multilateral agencies na kung kanino tayo nakikipag-deal yung government natin at nakikipag-transact dahil may utang tayo. So nagko-commit tayo doon sa mga agreements kahit agrabyado tayo, no? Sinasabi ko kanina nga na may attack pa sa kalusugan lalo ng mamamayan. Kasi pag-abandon na ng primary obligation ng pamahalaan sa obligasyon niya sa kalusugan kasi ipinasa niya na sa local government units. Ang katumbas nito ay ibig sabihin hindi na siya mamumroblema sa budgeting sa kalusugan dahil ipinasa niya sa local government units. Kaya lang, ang local government units may kanya-kanyang financial capacity. So, depende sa income class niya kung mapoprovide niya yung tamang pasahod doon sa health workers. Tapos pangalawa, syempre, yung mahihirap na LGUs, hindi niya kayang ibigay yung health services na kayang ibigay ng mas mataas na income class na city or probinsya. So what happens? Mas mahirap na nga siya, mas maliit pa yung share niya sa tax. So lalong walang natatanggap na health services o na a-access na health services ng mga yan. Pangalawa, sa national level, yung budget cuts, katulad din sa mayayamang bansa kagaya ng Canada, meron yung tinatawag na austerity measures. Sa Pilipinas na context, meron tayong budget cuts. Ngayong taong 2025, imbis na dagdagan ang budget sa kalusugan, ay nagkaroon pa ng mahigit 30 billion pesos na budget cut. Ang katumbas niyan, pag na-budget cut sa ating mga public hospitals, kukunti, mababawasan pa ang serbisyo, mababawasan ang supplies, mababawasan ang gamot at saka diagnostic procedures and laboratory exams na mapoprovide nating libre sa ating mga kababayan. Kaya din hindi nakakahire ng dagdag na personnel like nurses, doctors, and other health workers. So, sunod-sunod na yun, So, kung may budget cut ka, bawas sa serbisyo, paano mag-ooperate ang ating mga ospital? So, they have to think, how can I sustain the operation of my hospital? Sasabihin ng management. So, ang resulta, dagdag na bayarin at singilin sa ating mga kababayang pasyente. At ganun din sa komunidad. Pagkatapos, we had this universal health care law or yung nag-i-implement nito ay PhilHealth. So siguro you have heard about PhilHealth kasi kahit yung ating mga migrant workers ay nasisingil din sa OWA, no? Opo. It is a government insurance scheme
na sinisingil mandatory ang bawat manggagawang Pilipino or empleyado 5% of our income every month. Pagka ni-receive nila ang sahod, tanggal na yung 5% of their income. Pero ang tanong, nagbe-benepisyo ba? Gaano ba ang benepisyo ng mamamayang Pilipino? Kakarampot sa dami ng requirements, sa dami ng qualifications, kailangan accredited ang ospital, accredited ang doktor, kailangan magparehistro, etc. etc. So, ang resulta, malaki ang binabayad ng private individuals, pero kukatiting ang benepisyo. We still have an issue now, very nag-umpisa last year, no? Nag-transfer ng PhilHealth funds sa National Treasury. So, saan dadali ng pera ng ating contributors? Pangalawa, may zero PhilHealth government subsidy this year, na usually may subsidy na supposedly dapat 74.4 billion pesos for this year. Hindi yan binigay. Yun namang tinransfer ng fund, alam mo kung magkano? It's 89.9 billion. PhilHealth Fund na 89.9 billion pesos na supposedly for health services, inililipat nila sa National Treasury. Medyo naawat lang yung third tranche. Pero yung first two tranches, nandoon na. 30 billion total plus 30, 60 billion na siguro yun. Meron pang natitirang 30 billion. Pero inaawat pa natin yung third tranche na wag muna ma-release. Nung inaral sa Supreme Court, ay ginamit daw yun sa bridges, sa multipurpose building, sa emergency allowance ng health workers. Pero ba't mo dun kukunin sa PhilHealth? Dapat kukunin yan sa national budget. So, yung sinasabing universal healthcare, sa Philippine context, hindi yan nangyayari kasi hindi nagbe-benepisyo. Ano tawag doon? Hindi masyadong nagbe-benefit. Konting-konti ang benefits ng mamamayang Pilipino sa PhilHealth dahil una, halimbawa natin, hospital bill. Yes. Napakaliit ng percentage ng coverage, no? Tapos maraming requirements, maraming issues ng corruption sa PhilHealth. Kung hindi na ilalabas ng marami ang pera sa PhilHealth, saan napupunta? Naihipon sa PhilHealth, tapos maraming issues ng corruption. So, kami sa health sector ng Pilipinas, ang recommendation natin ay idiretso ang national health budget sa ating mga public healthcare facility. So, ako bilang senador at part ng Makabayan Senatorial Slate, ang ipaglalaban natin ay maglaan ng sapat na budget ang gobyerno. Ang recommended ng World Health Organization, 5% of the gross domestic product. Ibig sabihin nito, 4 na beses ng value ng halaga ng national budget natin yun. Which is, sa computation ko, maabot dapat ng 1.3 trillion pesos. Dapat. Kaya ba natin? Kaya sana kung may political will ang pamahalaan. Kasi meron tayong sin taxes, merong kita ang PCSO, may kita ang PAGCOR, dapat ilaan yan sa health. Tapos meron pa tayong confidential fund, may intelligence fund. Dapat i-abolish yan ilaan yung mga pondo na yan doon sa serbisyong pangkalusugan para kasama dun sa plataforma natin na meron tayong libre, kompleto, at dekalidad na serbisyong pangkalusugan sa lahat ng healthcare facilities. Ibig sabihin nito, libreng gamot, libreng pagpapagamot sa lahat ng ating public healthcare facilities kahit sa ang sulok ng bansa, which is hindi nangyayari sa kasalukuyan. Napakahirap na magkasakit sa Pilipinas kasi mahal magpa-check up, mahal ang gamot, kaya ang mga kababayan natin minsan nag-worsen, no? Nag-worsen ang kalusugan, nag-worsen ang mga nararamdaman nila. Pupunta sila sa mga ospital kung kakayanin. Pag malala na ang sakit nila. Kaya lalong problema, no? Mabuti nga kung maagapan pa. Marami tayong kababayan, no? Na sa bawat oras, sa kada araw, maraming namamatay na hindi pa naman dapat mamatay, no? Halimbawa, marami akong
kahit kamag-anak at syempre nababalitaan mo din yung mga dapat for dialysis, tinitiis ang sakit. Hindi na nakakapag-dialysis kasi walang pera. Pag pumunta ka naman kahit sa government hospital, you have to spend money out of pocket pa din. Alam mo, meron tayong mga public hospital. Sa loob mismo ng public hospital, private ang dialysis center. Meron tayong public hospital na ang laboratory nila is private sa loob mismo ng public hospital. So that is a scheme of privatization. Iba pa yung ginagawa ngayon ng current administration na maraming projects sa health na PPP, Public-Private Partnership. Maganda lang pakinggan. Pero in essence, privatization pa rin. Kasi at the end of the day, sisingilin din sa kapwa Pilipino yung inutang natin sa isang private corporation na siya muna ang gumastos, pero eventually, tayo din ang magbabayad. Sabi natin, it's really a violation of our right to health ng ating kapwa Pilipino. Kasi primarily dapat sinisiguro ng pamahalaan ang karapatan natin sa kalusugan. Pero inabandona na nga, ginawa pang negosyo. Kasi paano tumatakbo ang PhilHealth ngayon? Dahil sa contributions ng private individuals, lalo na ngayon na zero government subsidy. So essentially, paano tatakbo ang PhilHealth? Saan manggagaling yung benefits na ibibigay sa mga pasyente? Masasabi nating malala na parang kahit nung bagong graduate ako, sa tingin ko malala na, pero meron pa palang ilalala. Hindi ba parang isa rin yan sa nagtulak sa akin kung bakit nung inalok ako maging senatorial candidate. Parang, oh my God, parang hindi mo na alam paano pa ang gagawin natin para umpisahan. May maumpisahan at may maipagpatuloy tayong pagbabago sa ating lipunan, particular din sa kalusugan. Of course, syempre kasama yung iba pang overall development ng buhay ng mamamayang Pilipino. Maraming salamat, Nurse Alin. I think yung pag yun sa kwento niyo po talagang I think makaka-relate lahat ng mga maraming kababayan dito abroad po kasi hindi po kami separated in essence sa health issues Sa pamilya. Sa pamilya, and I think both what you say about the family living wage, kung napapwersang maghanap ng trabaho sa labas, hindi sa Pilipinas, napapwersa din when there are health crisis, mga emergency, mga kailangan, sinong sometimes who steps in to support? Actually, ang mga migrant workers na biktima din ng ating yung paniningil ng gobyerno natin diyan sa healthcare, di ba? Hindi pa nga lumalabas ng bansa. Sinisingil din sila. Kaya yun ang sinasabi natin. Tapos syempre dahil naghihirap yung mga pamilya rin nila dito sa Pilipinas, apektado sila dahil kung hindi nag-i-improve yung healthcare dito, at nagkakasakit naman dahil hindi naman natin gustong magkasakit. Pero dahil sa hirap din ng buhay, alam mo yun, yung sobrang stress, yung anxiety, tapos sobrang trabaho, nag-overtime pay, yung purchasing power kasi ng kumikita dito ay lalong lumiliit. So, kailangan yung mga migrant workers nagsusupport din sila, di ba? Dahil sa poor economic situation, and then pag magkasakit, sila din yung kayo din na nandyan sa labas ng bansa ang nahihinga ng tulong, di ba? Yun talaga, kaya hindi natin may ihihiwala yung sitwasyon nating dalawa, no? Pero kung ikukumpara nga, sabi nga natin, mas maganda sana nga ang serbisyo dyan sa Canada, pero parang kumbaga unti-unti din na napaprivatize din, tapos unti-unti din na yung dating meron nawawala. Kaya importante yung organisasyon at pagkakaisa, pag-assert doon sa karapatan. Ganon din dito, no? Yung parang kahit nasa batas na or naipanalo mo na, like yung
like yung mga rights din ng mga health workers na nakarating na. Meron kasi kaming Magna Carta of Public Health Workers, for example. Ang trabaho ng gobyerno is paano i-chop, no? I-chip off. Paano i-chip off yung mga benefits na nag-gain mo, yung victories na nakuha mo. Kaya yung patuloy na pag-aaral talaga, ano ang sitwasyon, tapos yung patuloy na pagbabantay sa mga karapatan natin at kung ano man yung naipanalo natin. Ganun din kayo na nandyan, parang yung karapatan nyo bilang mga migrants at saka bilang mga Pilipino, lagi rin kailangan alam natin kung ano yung karapatan natin at ano yung parang patuloy na pagiging vigilant, no? Ganon. As a part of Makabayan, ano po ang alternative to the present healthcare system in the Philippines? And how will this provide the elderly, including Filipino Canadians who might choose to retire back home with equitable access to care that they deserve? Sa kabuuan, yung sinabi ko kanina na ang nilalayo natin at pinapangarap na magkaroon ng libreng gamot at libreng pagpapagamot. Priority natin dyan ang senior citizens. Kasi yung senior citizens, ang dami nilang needs, no? Special needs. At saka sila nga ang isang sinasabi nating most vulnerable sector dahil syempre madali na silang magkasakit, physically mas weak na sila. So kailangan may support. Halimbawa na lang sa mga maintenance medicines, no? Dito sa atin ngayon, hirap na hirap ang mga senior citizens dahil ang mamahal ng halimbawa maintenance medicines na anti-hypertensives. Tapos kung may diabetes din sila, kung may problema rin sila sa halimbawa sa mga buto or sakit sa tiyan or sakit sa kidney. So kung meron man silang problema sa blood pressure nila, hindi lang minsan isa ang gamot na iniinom nila, umaabot sa 4 hanggang 5. So sa isang buwan, kailangan nila ng around 2,000 to 3,000 pesos. Saan sila kukuha nun? Samantalang kung ipoprovide yan ng gobyerno, sisiguruhin ng gobyerno, dapat libre na yan. Kahit saan silang magpuntang healthcare facility na public hospital or health unit, sabihin na natin, no? Hindi kasi kagaya ngayon na dahil sa kakulangan, dahil nga sa budget cut, konting-konti ang libreng gamot. Sinabi nating libreng gamot, libreng pagpapagamot, comprehensive din yan. From treatment to rehabilitation to palliative. Kung halimbawa mga sakit na hindi mo na masyadong magagamot or yung pangangalaga na lang sa kanya, yung mga terminal cases na mga sakit, ganyan. Pero kailangan din yung for treatment. Tapos yung mga operation, major operation, dialysis procedures ng mga mga senior citizen. Tapos syempre yung mga accessories na kailangan nila, dapat pinoprovide ng government yan. O yung mga dentures, diba? Dental care, yung kits na kailangan nila, yung cane, yung kung kailangan nila ng wheelchair. Walang ganyan na support ang ating pamahalaan. At saka isa ang Pilipinas sa napakaraming mga bata na undernourished. So, problema natin both sa nakatatandang populasyon at saka sa bata. So, yung most vulnerable, no? Kasi yung both the very young and the very old are most vulnerable sector sa ating population. Of course, yung iba pa yung sasabihin nating basic sectors natin na magsasaka, mangingisda, manggagawa, katutubo, sila ang producers of wealth. Pero sila mismo ay undernourished. Mga anak nila mismo ay undernourished. Sila ang producers of food and wealth, pero sila ang halos walang makain. So, there is social injustice na yun nga sinasabi ko sa iyo kanina na kailangan gamutin natin ang sakit ng lipunan. Hindi lang sakit ng katawan, kundi lalong-lalo na yung social injustice. Kaya kailangan natin ng social transformation, basic societal change para masolusyonan natin yung problema ng ating kababayan. Yung mga listeners po, ang pwede nyo makita yung buong plataforma ng Makabayan at specifically kay Nurse Alin sa makabayan.ph.
So, nabanggit ko kanina, isa-summarize na lang siguro natin mga salient points na sinasabi natin na unang-una, magkaroon ng libreng gamot at pagpapagamot ang ating mga kababayan sa lahat ng healthcare facilities. Kasama dyan, syempre dapat masiguro na merong sapat na budget pangkalusugan, yung national health budget na sapat para magkaroon tayo ng accessible na healthcare, no? Magtatayo tayo dapat ng mga barangay health stations sa lahat ng 44,000 barangays. Ngayon, i-stop natin yung pagpa-privatize ng privatized na at commercialized na healthcare. Then, pangalawa, dapat may panukala tayong pababain ang presyo ng bilihin, lalong-lalo na ng pagkain. Para meron tayong sapat na nutrisyon at wastong kalusugan. Yon, kasi kung wala tayong kakayahan bumili, dapat yung presyo ng bilihin mapababa natin. Of course, kailangan din dyan yung iba pang plataforma ng kasama ko sa Makabayan Senatorial Slate. Yung support natin for local production, magkaroon ng tunay na reforma sa lupa, magkaroon ng trabaho or employment, magkaroon ng nakabubuhay na sahod. Yung pangatlo, syempre, sa pangangalaga natin sa ating mga nagkakalinga sa atin ng mga health workers and health professionals, ang ating panukala is taasan sa 50,000 pesos entry salary ang mga nurses at ibang allied health professionals, at sa ibang health workers naman ay taasan sa 33,000 pesos entry salary ng mga health workers. So, ang gusto lang natin ay paano ba masustain? Paano magkaroon tayo ng disente at nakabubuhay na sahod para masatisfy natin yung basic needs like food, shelter, clothing. Sabi ng mga nanay sa community, naku, Nurse Alin, pag wala kang pera, kawawa ka. Totoo yan, di ba? Pag wala kang pera, hindi ka maka-access ng healthcare sa present setup natin sa Philippine setting. Nurse Alin Andamo, number 4 sa balota, mangunguna sa pag-iit sa karapatan sa kalusugan. Siyempre, kasama ng Makabayan Senatorial Slate, ipaglalaban natin ang kagyat na kaginawahan sa buhay ng mga kababayan nating Pilipino at tunay na soberanya at pambansang demokrasya. Maraming salamat, Nurse Alin. Pwede nyo mabisita ang plataforma ni Nurse Alin at ng buong Makabayan Slate sa makabayan.ph or mahahanap nyo din sila sa Facebook. Nurse Alin, maraming salamat po for your time. I know busy ka sa campaign, pero dito po natatapos ang Pinoy Tayo segment. Maraming salamat sa patuloy na pagsubaybay sa ating Pinoy Talakayan at Usapan o Pinoy Tayo. Nakikinig kayo dito lamang sa Radyo Migrante ng Vibe 105.5 FM. At syempre, to stay updated sa happening sa ating community, narito ang mga event at announcement. Bukas ng hapon, sumama po tayo sa isang community discussion patungkol sa ating kalusugan at kondisyon ng healthcare system sa ating lipunan. Magaganap po ito sa St. Jamestown Community Center, 200 Wellesley, mula 4 hanggang 6 p.m. Libre po ito mga karadmi, kaya tara, sumama tayo. At kung nais nyo pong mag-volunteer para sa Bayan Muna Party List, maaari po kayong mag-email sa bayanmunatoronto@gmail.com. Para po iyan sa mga nais maging makatulong sa pagpa-flyer, paggagawa ng mga event at iba pa. At maraming salamat, Waynes, for sharing community announcements natin for this week. And if interesado po kayo maging bahagi ng Radyo Migrante, halit na't sumali sa Radyo Migrante Collective. Message nyo lang po kami sa aming social media accounts. Madali lang po kaming hanapin dyan. At dito nagtatapos ang isa na namang makabuluhang episode ng Radyo Migrante. Ipagpapatuloy po natin ito next week kung saan pag-uusapan natin ang iba't ibang balita at kwentuhan dito lang sa Vibe 105.5 FM. Yes, at sa tulong ng ating mga kababayan natin na bumubuo ng Radyo Migrante kay Carl Ramirez para sa kanyang kanta, Migranteng Pilipino, at higit sa lahat sa inyo pong nakikinig sa aming sa Radyo Migrante tuwing linggo mula 1:00 hanggang 2:00 ng hapon. Maraming salamat po.
Hanggang sa susunod mga kababayan, muli, mabuhay po kayo at mabuhay ang Bayang Pilipinas. Ayun.